May mga pagkakataong ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong buuin, makikita mo pa rin ang mga lamat. Ako si Clara at ito ang Tadhana Stories. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay at pangarap. Paano kung ang buong pamilyang inakala mong sayo ay isa palang entabladong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan? Ano to, Dante? Ang boses ni Maris ay hindi pa sigaw. Malamig ito, payapa. At iyon ang mas nakakatakot. Ang kapirasong papel, isang loan application form, ay marahan niyang inilapag sa gitna ng kanilang hapagkainan. Para itong isang bombang tahimik na naghihintay ng pagsabog. Napatingin si Dante sa papel, tapos sa asawa niya. Ang mga mata niya ay nagpabalik-balik, parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Maris, magpapaliwanag ako. Good, magpaliwanag ka. Sagot ni Maris, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit may loan application para sa ₱250,000 na nakapangalan sa akin. Bumukas sara ang bibig ni Dante. Walang salitang lumabas. Ang mga mata niya ay desperadong lumingon sa pintuan ng kusina, naghahanap ng saklolo, at dumating na nga ito. Maris, anak, bakit ka ba sumisigaw? Si Doña Belen, ang biyena ni Maris, ay lumabas mula sa kusina. May daladalang isang baso ng tubig at isang aura ng awtoridad. Mahinahon ang kanyang boses, pero may diin. Naririnig kayo ng bata sa kwarto. Hindi po ako sumisigaw, ma. Sagot ni Maris, pero ang tingin niya ay nanatili kay Dante. Nagtatanong lang po ako. Dante, hinihintay ko ang sagot mo. Inilapag ni Doña Belen ang baso sa mesa at kinuha ang papel. Tiningnan niya ito saglit at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ba? Anak, ito ay para sa future ninyo. Isang maliit na investment para lumago ang perang pinapadala mo. ₱250,000. Maliit na investment? Hindi makapaniwalang tanong ni Maris. At bakit kailangang sa pangalan ko nang hindi ko alam? Doon nawala ang nangiti ni Doña Belen. Pinalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkadismaya na parang si Maris ang gumawa ng kasalanan. Hay nako, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin dito para alagaan ang pamilya mo. Pagkatapos ng lahat ng pagod ni Dante sa pag-aasikaso sa lahat habang wala ka, ito ang isusumbat mo? Isang pirasong papel? Wala ka bang utang na loob? Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Maris na parang isang malakas na sampal. Biglang parang umikot ang buong silid-kainan. Ang boses ng kanyang biyenan ay unti-unting humina. Naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Utang na loob. 3 linggo lang ang nakalipas. Ang hangin ay hindi malamig, kundi mainit at amoy dagat. Ang ingay ay hindi boses ng akusasyon, kundi tunog ng mga instrumentong pangfiesta na nagpa-practice sa malayo. Pagbaba niya sa barko sa pantalan ng Iloilo, sinalubong siya ng isang yakap na halos makasira ng kanyang mga buto. Si Dante. Umiiyak ito habang ibinabaon ang mukha sa kanyang balikat. Himala ka ng buhay ko, Maris. Nakauwi ka na. Bulong nito sa pagitan ng mga hikbi. Sa wakas, buo na ulit tayo. At sa sandaling yon, naniwala si Maris. Lahat ng taon ng pagod sa Dubai, lahat ng homesickness, lahat ng pagtitipid, lahat ay may katuturan dahil sa eksenang ito. Pagkatapos ay may maliit na kamay na kumapit sa laylayan ng kanyang pantalon. Napayuko siya, isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, na may bilugang mga mata at ngiting kasing liwanag ng araw ang nakatingala sa kanya. Sino siya? Tanong ni Maris. Ang puso niya'y biglang Sino siya? Tanong ni Maris. Ang puso niya'y biglang tumibok ng malakas. Ngumiti si Dante.
isang ngiting may halong luha. Binuhat niya ang bata at iniharap kay Maris. Siya si JR. Anak natin, Maris. Anak-anakan natin. Anak. Ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Maris. Nagulat siya, pero hindi sa paraang inaasahan niya. May kung anong parte sa puso niya na matagal nang naghahanap ng isang batang tatawagin niyang anak. Paano? Mahabang kwento, sabi ni Dante habang sinusuklay ng mga daliri ang buhok ng bata. Nandito siya para pasayahin ang bahay, para hindi tayo malungkot habang hinihintay ka. Sumulpot si Doña Belen sa likuran nila. Inakbayan si Maris. Isang biyaya, anak. Isang anghel na hulog ng langit para buuin ang pamilya natin. Ang bata, si JR, ay nahihiyang nagtago sa leeg ni Dante. Pero dahan-dahan, sumilip ito kay Maris. Ang mga mata niya'y puno ng kuryosidad. Mama, bulong ng bata. Mahina pero malinaw. At sa isang salitang iyon, gumuho ang lahat ng pagod at pangungulila ni Maris. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Inilahad niya ang kanyang mga braso. Halika dito, anak. Walang pag-aalinlangan. Iniabot ni JR ang sarili kay Maris. Niyakap niya ito ng mahigpit. Amoy araw, amoy gatas, amoy pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maris na sulit ang lahat. Nakauwi na siya. Ito na ang kanyang tahanan. Pero iyon ay 3 linggo na ang nakalipas. Isang buong buhay na ang nakalipas. Ngayon, ang hangin sa silid kainan ay hindi mainit, kundi malamig at mabigat. Ang mga yakap ay napalitan ng mga pader na hindi nakikita. At ang matamis na salitang mama ay parang may lasong unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ang alaala ng yakap ni JR ay hindi na nagbigay ginhawa. Nagbigay ito ng isang tanong. Pati ba yon? Kasama sa entablado? Pati ba ang batang iyon? Parte ng isang script na hindi niya nabasa? Tumingin siya sa babaeng tumawag sa kanya na walang utang na loob. Ang parehong babae na nagsabing si JR ay isang biyaya. Ang sakit sa dibdib ni Maris ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas kalmado, mas matigas, at mas mapanganib. Itinuon niya ang kanyang mga mata, hindi na kay Dante, na ngayon ay parang basang sisiw na nagtatago sa likod ng kanyang ina, kundi direkta kay Doña Belen. Hindi na nagtaas ng boses si Maris. Sa katunayan, mas bumaba pa ito, halos isang bulong, pero tumagos ito sa katahimikan ng silid. Para saan ang perang ito, ma? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang tatlo. Si Doña Belen, na hindi sanay na hindi nasasagot, ang unang bumasag nito. Ngumiti siya, isang ngiting pilit at walang init. Investment, anak, para sa kinabukasan ninyo, para kay JR, sabi niya sa malumanay na boses na parang kinakausap ang isang bata. Huwag mo nang isipin ang mga papeles. Kami na ni Dante ang bahala. Ang importante, magpahinga ka. Marami ka nang pinagdaanan. Oo nga, Maris. Segunda ni Dante na sa wakas ay nagkaroon ng boses. Practical lang tayo. Para sa pamilya din naman to. Tiningnan sila ni Maris isa-isa. Ang ina, kalmado at nagmamatigas. Ang anak, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Walang sagot na makukuha si Maris sa kanila ngayon. Alam niya iyon. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Sige po, sabi niya. At ang biglaang pagsuko sa kanyang boses ay nagulat maging sa kanya. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom. Pagod lang siguro ako. Nakita niya ang halos hindi mahahalata na pag-relax ng mga balikat ni Doña Belen. Ang mabilis na pag-angat ng ulo ni Dante na may halong pasasalamat. Naramdaman ni Maris ang isang pait sa kanyang lalamunan. Hindi siya susuko. Magmamasid lang siya. At sa mga sumunod na araw, iyon nga ang ginawa niya. Ang bahay na iniwan niya ay hindi na ang bahay na binalikan niya. May bago. Isang extension
na nakakabit sa gilid ng kusina. Maganda ito, gawa sa semento at salamin na may sariling munting balkonahe. Mukha itong mas moderno kaysa sa natitirang bahagi ng bahay. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Doña Belen isang hapon habang nagwawalis ito sa kanilang bakuran. Puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Diskarte lahat yan ng asawa mo. Habang ang ibang lalaki ay nagsusugal lang, si Dante, puro pagpapalago ng para sa inyo ang iniisip. Tumangulang si Maris, pero ang mga mata niya ay nasa mga bagong pintura, sa mga mamahaling hamba ng bintana. Ang perang pinaghirapan niya sa disyerto ay narito, nakatayo sa kanyang harapan, pero pakiramdam niya'y wala siyang karapatan dito. Ang bawat hollow block ng extension na yon ay parang may tinig na bumubulong. Hindi ka kasali dito. Kinabukasan, naging mas malinaw ang lahat. Maaga pa lang ay maingay na sa kanilang bakuran. Si Doña Belen, suot ang kanyang paboritong duster na may malalaking bulaklak, ay parang reyna na namimigay ng pandesal at kape sa mga kapitbahay na dumadaan. Nandoon si Aling Pacing, ang numero 1 marites ng kanilang barangay. Natawa ng tawa sa bawat birong binitiwan ng biyenan ni Maris. Napakabuti niyo talaga, Doña Belen. Isang tunay na haligi ng ating komunidad. Sigaw ni Aling Pacing. Sus, wala yon, sagot ni Doña Belen. Pero kitang-kita ang saya sa kanyang mukha. Basta't may maibibigay, magbibigay tayo. Ganyan ang turo namin sa mga anak namin. Di ba, Dante? Nakatayo si Maris sa may pintuan, hindi nakikita ng mga nasa labas. Pinapanood niya ang eksena. Ang kanyang biyenan na parang first lady ng barangay. Ang kanyang asawa na tumatango-tango na lang. At ang mga kapitbahay na kumakain ng almusal na binili mula sa perang ipinadala niya. Naramdaman niyang isa siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Nagpasya siyang lumabas. Magandang umaga po, bati niya. Biglang natahimik ang lahat. Si Aling Pacing ang unang nakabawi. Uy, Maris, nandyan ka pala. Naku, ang ganda-ganda mo pa rin. At kayo ang swerte sa biyenan mo. Mula noon hanggang ngayon, siya na ang reyna dito. Lalo na noong mga panahon na, yun. Biglang napatigil sa pagsasalita si Aling Pacing. Ang mga mata niya'y lumipat mula kay Maris patungo sa likod nito. Sinundan ni Maris ang tingin. Nakita niya si Doña Belen nakatayo sa likod niya na may matalim na tingin na ipinukol kay Aling Pacing. Isang tingin na nagsasabing, tumahimik ka. Nakuha agad ni Aling Pacing ang mensahe. Ang ibig kong sabihin, maswerte ka. Kasi aalis na pala ako. May niluluto pa ako. At mabilis pa sa 4:00, naglaho ito. Mga panahon na yon? Tanong ni Maris. Pero hindi kay Doña Belen. Sa hangin. Ngumiti lang si Doña Belen at inakbayan siya. Huwag mo nang pansinin yon. Alam mo naman, mga tsismosa. Halika, mag-almusal na tayo sa loob. Pero ang tanong ay naiwan sa isip ni Maris buong araw. Anong meron noong mga panahon na yon? Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang mga tanong ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang loan, ang extension, ang tingin ni Doña Belen, ang mga salita ni Aling Pacing. Hating gabi na. Bumangon siya para uminom ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan. Ayaw gumawa ng ingay. Nang malapit na siya sa kusina, may narinig siyang boses. Isang bulong. Mula sa labas, sa may hardin. Boses ni Dante. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Nakita niya ang kanyang asawa, nakatalikod. May hawak na telepono. Ang boses nito ay mahina, pero puno ng pag-aalala at inis. Sinabi ko nang huwag kang tatawag dito. Delikado. Baka may makarinig. May sinabi ang kausap niya sa kabilang linya. Oo na. Hahanap ako ng paraan. Basta bigyan mo lang ako ng oras. Huwag ka nang tatawag. Ako ang tatawag sa'yo. At pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag,
Napatayo si Maris sa likod ng bintana, hindi gumagalaw. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis. Naririnig niya ito sa kanyang mga tainga. Ang pag-iwas sa tanong niya kaninang umaga ay isa. Ang pagtatakip ng kanyang biyenan ay isa pa. Pero ang isang lihim na tawag sa kalaliman ng gabi, ito ay kumpirmasyon. Mayroon silang itinatago. At gagawin ni Maris ang lahat para malaman kung ano yon. Kinabukasan, sa almusal, sinubukan ni Maris na maging kaswal. Habang nagsasali ng kape, tiningnan niya si Dante. "Sinong kausap mo kagabi, Dante?" May narinig akong boses sa labas. Nabilaukan si Dante sa kanyang pandesal. Nag-ubo ito ng ilang beses bago nakasagot. Ang mga matay umiiwas. "Ha? Wala. Nananaginip ka lang siguro." "Hindi. Sigurado akong may narinig ako." Giit ni Maris. Ang boses ay kalmado pa rin. "Ah!" Biglang sabi ni Dante na parang may biglang naalala. "Oo nga pala. May nag-wrong number. Ginising ako kaya sinagot ko sa labas para hindi ka maistorbo. Iyon lang yun." Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Doña Belen. "Ikaw naman, anak?" Sabi nito kay Maris. "Pati ba naman wrong number? Gagawin mong issue? Pinapagod mo lang ang sarili mo." Tiningnan ni Maris ang asawa niyang hindi makatingin sa kanya at ang biyenan niyang sobrang kampante. Isang kasinungalingan. Isang napakababaw na kasinungalingan. At sa sandaling iyon, alam na ni Maris ang gagawin. Ang pakikipag-usap ay walang silbi. Ang pagtatanong ay parang pagbuhos lang ng tubig sa bato. Hindi niya sila matatalo sa kanilang sariling entablado. Kaya't bumuntong hininga siya. Isang paghingang puno ng pagsuko. O iyon ang gusto niyang isipin nila. "Pasensya na po, ma. Pasensya na, Dante," sabi niya. At ang lambing sa kanyang boses ay nagpagulat sa kanilang dalawa. "Siguro dala lang ng pagod at stress sa abroad. Masyado akong nag-iisip. Patawad." Nagkatinginan si Dante at Doña Belen at nakita ni Maris ang mabilis na pagbabago sa kanilang mga mukha. Mula sa pagiging depensibo, naging kampante sila. Nagtagumpay na naman sila. "Wala yon, anak," sabi ni Doña Belen. Tinapik pa ang kamay niya. "Naiintindihan namin. Manibago ka pa. Basta tandaan mo, pamilya tayo dito. Walang mag-iisahan." Tumangulang si Maris at ngumiti. Isang matamis na ngiti. Pero sa loob-loob niya, isang pinto ang isinara niya. Tapos na ang pagtatanong. Oras na para maghanap ng sarili niyang sagot. Kinahapunan, habang natutulog ng siesta si JR, pumasok si Maris sa kwarto ng bata. Ang inosenteng mukha nito, ang mahimbing na paghinga. Nagdala ito ng kakaibang kirot sa dibdib ni Maris. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot na bumalot sa bata at hinaplos ang malambot nitong buhok. "Sino ka ba talaga sa buhay ko, anak?" Ang tanong na yon ay walang boses, pero umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Dahil sa batang ito, nagtiis siya. Dahil sa pamilyang ito, nagsakripisyo siya. Nararapat lang na malaman niya ang totoo. Paglabas niya ng kwarto, nagpaalam siya. "Ma, pupunta lang po ako sa syudad. May aasikasuhin lang akong mga dokumento galing sa dati kong employer." "Sige, anak. Mag-ingat ka," sagot ni Doña Belen na abala sa panonood ng kanyang paboritong teleserye. Hindi na nag-abala pang lumingon, pero hindi sa isang government agency ang punta ni Maris. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa isang maliit na building sa sentro ng syudad. Sa pangalawang palapag, may isang pinto na may nakasulat, Santiago Law Office. Ang bumungad sa kanya ay isang lalaking pamilyar ang mukha. Medyo mas may edad lang. Si Attorney Roman Santiago o Santi sa mga kaibigan. Isa sa mga dati niyang kaibigan noong high school. "Maris, ikaw na ba yan?" Gulat na tanong ni Santi. "Ako nga, Santi. Kailangan ko ng tulong mo." Sa loob ng opisina, habang nakikinig si Santi, ikinuwento ni Maris ang lahat. Ang mainit na pagsalubong, ang pagpapakilala kay JR, ang loan application,
ang magarbong extension sa bahay, ang pagiging reyna-reynahan ni Doña Belen, at ang lihim na tawag sa telepono ni Dante. Hindi nagsalita si Santi habang nagkukwento si Maris. Nakikinig lang ito. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang mga matay seryoso. Nang matapos si Maris, sumandal si Santi sa kanyang upuan. Matagal itong tumahimik na parang pinoproseso ang lahat ng narinig. Maris, sabi niya sa wakas, bukod sa pera, may iba ka pa bang pinaghihinalaan? Ang tanong ay simple, pero bumaon ito sa isipan ni Maris. Bukod sa pera, ano pa nga ba? Ang mga tingin, ang mga salitang hindi binitiwan, ang pakiramdam na may isang malaking-malaking piraso ng puzzle na nawawala. Umiling siya. Hindi ko alam, Santi. Ang alam ko lang, may mali. May malaking mali. Tumango si Santi. Binuksan niya ang kanyang drawer at may kinuha mula roon. Isang maliit, itim na bagay. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nila. Isang voice recorder. Umuwi ka, sabi ni Santi sa mahinahon pero may diin na boses. Maging asawa ka, maging manugang ka, maging ina ka. Pero itago mo to. Huwag kang magsalita. Makinig ka lang. Tinitigan ni Maris ang recorder. Napakaliit nito, pero parang napakabigat. Minsan, dagdag pa ni Santi, ang katotohanan, sa katahimikan mo maririnig. Pag-uwi ni Maris sa bahay, dala niya hindi lang ang pasalubong na tinapay, kundi pati ang maliit na voice recorder na nakatago sa ilalim ng lahat ng laman ng kanyang bag. Ang bigat nito sa kanyang kamay kanina ay parang bigat ng isang desisyon. Ngayon, ito'y parang isang sikretong nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Naging anino si Maris sa sarili niyang pamamahay. Ang dating Maris na palatanong ay napalitan ng isang Maris na palangiti at tahimik. Tumutulong siya sa gawaing bahay. Nakikipaglaro siya kay JR. Pinagsisilbihan niya si Dante. Sumasang-ayon siya sa lahat ng sinasabi ni Doña Belen. Para sa kanila, bumalik na sa dati ang lahat. Ang masunuring manugang, ang mapagmahal na asawa, ay nagbalik na. Hindi nila alam na sa bawat ngiti ni Maris, may isang pares ng matang nagmamasid. Sa bawat pagtango niya, may isang pares ng taingang nakikinig. Inilagay niya ang voice recorder sa ilalim ng isang maliit na florera sa sala. Isang lugar na hindi kapansin-pansin, pero sapat para marinig ang lahat ng usapan. Pero ang unang patunay na nakuha niya ay hindi galing sa tunog, kundi sa papel. Isang hapon, habang naglilinis siya, napansinin niyang abala si Doña Belen at Dante sa panonood ng TV. Ito na ang pagkakataon niya. Matagal na niyang napapansin ang isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo na ginawang parang opisina ni Dante. Bihira siyang pumasok doon. Dahan-dahan, pumasok siya. Amoy luma at alikabok ang silid. Sa isang sulok ay may isang maliit na filing cabinet na gawa sa metal. Simple lang ito, pero ang isang drawer ay may kandado. Dito itinatago ni Dante ang mahahalagang bagay. Alam ni Maris kung nasaan ang mga duplicate na susi ng buong bahay. Kinuha niya ang maliit na bungkos mula sa isang lumang lata sa kusina. Isa-isa niyang sinubukan ang mga susi. Sa pangatlong subok, tumunog ang kandado. Bumukas ito. Ang tibok ng puso ni Maris ay bumilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga dokumentong nasa loob. Mga resibo. Napakaraming resibo. Mga resibo para sa semento, yero, pintura, tiles. Lahat para sa pagpapatayo ng extension. Kinuwenta niya sa isip. Ang total ay halos doble sa halagang sinabi sa kanya ni Dante noon sa telepono. Sa ilalim ng mga resibo, may isa pang folder. Agreement ang nakasulat. Binuksan niya ito. Ito ay isang kontrata ng paupa. Ang extension na ipinagmamalaki ni Doña Belen na diskarte ni Dante ay kasalukuyang pinapaupahan sa isang mag-asawang nagtatrabaho sa syudad. Ang buwanang bayad, isang malinis na 10,000 piso
ay direktang idineposito sa isang bank account na nakapangalan kay Dante Relucio lamang. Pakiramdam ni Maris ay sinaksak siya. Hindi lang pala pera niya ang ginamit, ginawa pa itong personal na pagkakakitaan nang walang pahintulot niya. Patuloy siyang naghalongkat. Sa ilalim pa may isa pang tumpok ng papel. Mga resibo mula sa isang botika. Paulit-ulit ang pangalan ng gamot. Isang uri ng mamahaling tranquilizer. Isang pampakalma. Para kanino ang mga ito? Hindi para sa kanya. Hindi para kay Dante na malakas pa sa kalabaw. At lalong hindi para kay Doña Belen na parang bakal ang nerbiyos. Pero ang pinakamatinding dagok ay ang huling dokumento na nakita niya. Isang application form para sa isang health insurance nakapangalan sa kanya. Pero ang nakasulat na beneficiary, hindi si Dante, hindi si JR. Ang nakasulat ay Belen R. Relucio. Naupo si Maris sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papel. Ang mga kamay niya'y nanginginig, habang hawak ang mga katibayan ng panloloko. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Ang naramdaman niya ay isang matinding lamig. Isang lamig na gumapang mula sa kanyang tiyan, pataas sa kanyang dibdib, hanggang sa tila nito pinalamig ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Para sa kanila, si Maris ay hindi asawa, hindi manugang. Siya ay isang insurance policy, isang investment, isang makinang gumagawa ng pera. Sa ilalim ng lahat ng papel, may nakita siyang isang maliit at lumang passbook. Ibang bangko. Binuksan niya ito. Ang pangalan sa passbook ay hindi pamilyar sa kanya sa simula. Yana Cruz. Pero nang makita niya ang pangalan, bumalik ang isang alaala. Si Yana, ang matalik niyang kaibigan noong high school. Ang kaibigan na tinulungan niya noon nang mabuntis ito at iwan ng nobyo. Ang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Bakit narito ang passbook ni Yana? Binuklat niya ang mga pahina. Walang masyadong laman, maliban sa ilang maliliit na deposito. Pero sa huling pahina, may isang pirasong papel na nakatupi. Kinuha niya ito at binuksan. Sulat kamay ito ni Doña Belen. Kilala niya ang eleganteng ngunit matulis na pagsulat nito. Isang linya lang ang nakasulat. Para sa kinabukasan ng bata, huwag maingay. Yana Cruz, para sa kinabukasan ng bata, huwag maingay. Ang mga salita ay parang lason na kumalat sa isipan ni Maris. Bata. Anong bata? Ang anak ni Yana? Pero bakit hawak ni Doña Belen ang passbook niya? At bakit kailangang huwag maingay? Dali-dali niyang ibinalik ang lahat sa ayos. Ang mga papeles, ang mga resibo, ang passbook. Isinara niya ang drawer, ikinabit ang kandado, at ibinalik ang susi sa pinagkunan niya. Walang bakas, walang ebidensya na nandoon siya. Paglabas niya ng silid, parang ibang tao na si Maris. Ang lamig na naramdaman niya kanina ay naging isang matigas na determinasyon. May isang pangalan na kailangan niyang puntahan. Ma, lalabas lang po ako sandali. Sabi niya kay Doña Belen na nag-aayos ng mga halaman sa hardin. May bibisitahin lang akong matagal ng kaibigan. May sakit daw. Sino naman? Tanong ng biyenan niya. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Si Yana po. Yana Cruz. Baka natatandaan niyo pa siya. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang napatigil sa pagdidilig si Doña Belen. Naramdaman ni Maris ang bahagyang pagbabago sa hangin. Pero segundo lang iyon, mabilis na bumalik ang kalmadong ekspresyon ng kanyang biyenan. Ah, si Yana. Sige, kamustahin mo na lang ako. Ang mabilis na reaksyong yon ay sapat na para kay Maris. Kumpirmado. May alam ang biyenan niya. Sumakay si Maris ng tricycle at nagpahatid sa lumang barangay kung saan nakatira si Yana. Ang daan ay maalikabok, ang mga bahay ay dikit-dikit, malayo sa maluwag na bakuran ng mga Relucio. Ang bahay ni Yana ay maliit at tila laging nakayuko, para bang nahihiya sa kanyang paligid. Kumatok si Maris sa pintong gawa sa manipis na kahoy. Ilang sandali pa, bumukas ito. Ang babaeng nasa harapan niya ay anino na lang ng Yana
na kanyang naaalala. Payat ito, maninipis ang mga balikat, malalim ang mga mata na napapalibutan ng maitim na bilog na parang ilang taon nang hindi nakakatulog ng mahimbing. Nang makita ni Yana kung sino ang nasa pinto, isang takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata at para siyang nakakita ng multo. "Mamaris? Kumusta ka na, Yana?" Sabi ni Maris sa pinakamalumanay na boses na kaya niya. Hindi makasagot si Yana. Napaurong ito ng isang hakbang. "Anong ginagawa mo dito? Pwede ba akong pumasok?" Walang nagawa si Yana kundi tumango. Pumasok si Maris sa loob. Ang sala ay maliit at madilim. May ilang gamot na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ang parehong gamot na nakita ni Maris sa resibo. Ang tranquilizer. Hindi makatingin ng diretso si Yana. Ang mga mata niya ay laging nasa sahig at ang mga daliri niya ay abala sa pagpilipit sa laylayan ng kanyang damit. Isang buhay na larawan ng pagkakasala. Umupo si Maris. "May sakit ka ba, Yana? Nakita ko ang mga gamot." Umiling si Yana. Para lang makatulog." Tumahimik si Maris. Hinayaan niyang bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang passbook mula sa kanyang bag at marahang inilapag sa mesa sa tabi ng mga gamot. Napatingin si Yana sa passbook at sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Nagsimula siyang manginig. "Natagpuan ko to sa bahay," sabi ni Maris. Ang boses ay hindi nag-aakusa, kundi nagtatanong. At may kasama itong sulat. Sabi, "Para sa kinabukasan ng bata, huwag maingay." Sa pag-ulit ng mga salitang iyon, isang hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Yana. Isang hikbing matagal nang kinikimkim. Sinubukan niyang takpan ang kanyang bibig, pero huli na ang lahat. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. "Anong bata, Yana? Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Maris, pero hindi na makasagot si Yana. Ang pag-iling niya ay napalitan ng malakas na pag-iyak. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at takot. At sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa niya. Mula sa pagkakaupo, bumagsak siya sa sahig. Gumapang siya palapit kay Maris at niyakap ang mga binti nito. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa pantalon ni Maris. "Maris, patawarin mo ako." Ang mga salita ay basag at halos hindi maintindihan. "Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya." Itinayo ni Maris ang mukha ni Yana. Pinilit na tumingin ito sa kanya. "Yana, anong nangyari? Anong ginawa nila sa'yo?" Pero umiling lang si Yana. Ang mukha ay basang-basa sa luha. "Pinilit lang nila ako. Maris, pinilit lang nila ako. Pinilit lang nila ako." Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Maris habang pauwi siya. Para itong sirang plaka, isang nakakatakot na himig na hindi niya mapatay. "Sino?" Iyon ang tanong na gusto niyang isigaw kay Yana kanina, pero alam niyang wala siyang makukuhang sagot. Ang takot sa mga mata ng kanyang kaibigan ay mas malalim pa kaysa sa takot sa kanya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang eksenang halos perpekto. Si JR ay naglalaro sa sahig, si Dante ay nagbabasa ng dyaryo, si Doña Belen ay naghahanda ng merienda, isang larawan ng isang masayang pamilya, isang napakagandang kasinungalingan. "Kumusta ang kaibigan mo?" tanong ni Doña Belen. "May sakit pa rin," sagot ni Maris pinilit ngumiti. Pero nang gabing iyon, hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magpanggap. Matapos niyang siguraduhin na tulog na ang lahat, pumasok siya sa banyo. Dala ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinadial ang numero ni Atty. Santi. "Santi!" Bulong niya sa telepono. Ang boses ay basag. "Kailangan nating mag-usap." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbisita kay Yana. Ang pag-iyak nito. Ang paulit-ulit na pagsabing, "Pinilit lang nila ako."
Sa kabilang linya, tahimik na nakinig si Santi. Nang matapos si Maris, hindi agad ito nagsalita. Maris, sabi nito sa wakas, ang boses ay seryoso. Kailangan nating maging maingat. Ang salitang pinilit ay malalim. Kailangan nating malaman kung ano ang leverage nila kay Yana. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Maris. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay bumabalot sa kanya. Manahimik ka lang muna. Hayaan mo silang isipin na normal ang lahat, payo ni Santi. Samamantala, ako ang kikilos. Kailangan nating balikan ang nakaraan. Kailan eksaktong nabuntis si Yana? Nag-isip si Maris. Mga 5 taon na ang nakalipas. Mga kalagitnaan ng taon noon. Mga bandang June or July. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang i-cross-reference ang mga pangyayari, sabi ni Santi. Sige na, matulog ka na. Ako na ang bahala. Tatawag ako kapag may nahanap ako. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Maris na matulog, pero ang kanyang isipan ay isang magulong karagatan. Ang salitang nakaraan. Bumalik sa isip niya ang mga panahong iyon. Iyon din ang mga panahong biglang napaupo si Maris sa kanyang kama. Ang puso niya'y kumabog ng sobrang bilis na parang lalabas sa kanyang dibdib. Iyon din ang mga panahong buntis siya. Iyon ang taon kung kailan ipinanganak niya ang kanyang panganay. Ang batang hindi niya nakita. Ang batang sinabi ni Dante na namatay dahil sa komplikasyon ilang oras lamang matapos isilang. Hindi. Umiling-iling si Maris sa dilim. Hindi. Nagkakataon lang ang lahat. Pero ang isang maliit na binhi ng isang napakakilabot na hinala ay naitanim na sa kanyang isipan. Naalala niya ang tawag na yon mula kay Dante, 5 taon na ang nakalipas. Nasa Dubai siya. Katatapos lang ng kanyang shift. Ang balita ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. Gusto niyang umuwi. Pero sinabi ni Dante na wag na. Ako na ang bahala sa lahat. Mahal. Sabi nito sa telepono, ang boses ay basag din sa pag-iyak. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mag-focus ka na lang dyan. Para sa atin din to. Noon, inakala niyang iyon ay isang akto ng pagmamahal, isang pag-aalala. Ngayon, ang mga salitang iyon ay mayroon ng ibang kahulugan, isang mas madilim na kahulugan. Lumipas ang 2 araw na parang mga taon. Bawat ngiti ni Doña Belen, bawat yakap ni Dante, bawat tawag ni JR ng mama ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. Isang hapon, habang nagtutupi siya ng mga damit, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Sinagot niya, Maris. Boses ni Santi. Huwag kang magpahalata. Makinig ka lang. Nag-imbestiga ako. Napahawak ng mahigpit si Maris sa telepono. Tiningnan ko ang records ng hospital kung saan ka nanganak at kung saan din nanganak si Yana. Halos magkasunod lang kayo ng ilang linggo. Pero may problema, Maris. Ang death certificate ng anak mo, halos walang detalye. Complications due to premature birth lang ang nakasulat. Napaka-generic. Walang report ng autopsy, walang pirma ng attending nurse. Isa lang ang pirma. Kaninong pirma? Bulong ni Maris, kahit alam na niya sa puso niya ang sagot. Nag-aalangan si Santi sa kabilang linya, pero sinabi pa rin niya, ang doktor na pumirma sa death certificate ng anak mo. Si Dr. Alfonso Relucio, ang pinsang buo ni Doña Belen. Ang telepono ay bumagsak mula sa kamay ni Maris. Ang mga damit na kanyang tinutupi ay nagkalat sa sahig. Hindi na ito isang hinala. Hindi na ito isang palaisipan. Ito ay isang bangungot na nagkakatotoo. Dr. Alfonso Relucio, pinsan ni Doña Belen, ang pangalan at ang koneksyon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Maris mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang lahat ng maliliit na piraso ng puzzle, ang pera, ang pagtatago, ang takot ni Yana, ang pagkamatay ng kanyang anak, ay biglang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang larawang napakapangit at napakasakit. Kinabukasan, may isang layunin lang si Maris,
Kailangan niyang marinig ang buong kwento at alam niyang isa lang ang makakapagbigay nito sa kanya. "Santi, samahan mo ako," sabi niya sa telepono. Ang boses niya ay walang emosyon, walang luha. Isang boses na puno ng isang nakakakilabot na kapayapaan. Pupuntahan natin ulit si Yana. Pagdating nila sa bahay ni Yana, dala na ni Santi ang lahat ng dokumento. Hindi na ito isang simpleng pagbisita. Si Yana, nang makita silang dalawa, lalo na ang lalaking formal na nakabarong, ay halos himatayin sa takot. "Yana, wala kaming gagawing masama sa'yo," sabi ni Santi sa isang profesional ngunit may simpatiyang boses. "Nandito kami para tulungan ka. Alam naming may mabigat kang dinadala. At alam naming hindi mo ito kasalanang lahat. Pero para matulungan ka namin, kailangan naming malaman ang totoo." Inilapag ni Santi ang isang dokumento sa mesa. Isang kopya ng death certificate ng anak ni Maris. Ang pirma na ito, sabi ni Santi, tinuturo ang pangalan ni Dr. Relucio, ay sapat na para mag-umpisa ng isang malaking investigasyon. Maaari kang madamay dito, Yana, o maaari kang tumulong para lumabas ang katotohanan. Bibigyan ka namin ng proteksyon. Tumingin si Yana sa papel, tapos kay Maris. Ang mga mata ni Maris ay hindi galit. Puno ito ng sakit. Isang sakit na parang salamin na nakikita rin ni Yana sa sarili niya. At doon, sa wakas, bumigay ang pader na matagal nang itinayo ni Yana. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. 5 taon na ang nakalipas. Buntis siya at iniwan ng kanyang nobyo. Walang-wala at puno ng kahihiyan. Si Doña Belen, na may utang na loob ang pamilya niya, ang lumapit sa kanya. "Tutulungan kita," sabi nito. At sa simula, iyon ay isang biyaya. Pinatira siya sa isang maliit na kwarto, pinakain, binigyan ng pera. Samantala, nanganak si Maris sa Dubai. Premature, pero malusog ang bata. Isang maliit na babae, pero si Doña Belen ay may ibang plano. Nakita niya ang isang oportunidad. Kailangan niya ng paraan para patuloy na makakuha ng pera mula kay Maris. Kailangan niya ng isang kadahilanan para hindi ito umuwi. At higit sa lahat, kailangan niya ng kontrol. Ginamit niya ang pinsan niyang doktor. Sa isang halaga, pumayag si Dr. Relucio na gumawa ng isang pekeng death certificate. Ang malusog na anak ni Maris ay ipinahayag na patay. Pagkatapos, ang sanggol ay ibinigay sa isang mayamang mag-asawa na hindi magkaanak, kapalit ng isang malaking halaga, isang halagang hindi na nakarating kay Maris. Ang tawag ni Dante kay Maris, na puno ng pekeng luha, ay parte lahat ng plano. Pagkatapos ng ilang linggo, nanganak si Yana, isang lalaki, si JR. "Kinuha niya sa akin ang anak ko," sabi ni Yana. Ang boses ay isang mahinang bulong. Sabi ni Doña Belen, "Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin siya. Pero kailangan mong sabihin sa lahat na namatay ang anak mo." Binantaan niya ako, Maris. Sabi niya, kung magsusumbong ako, sisirain niya ang buhay ng pamilya ko. At iyon ang naging simula ng teatro. Si JR ay ipinakilala sa pamilya bilang anak-anakan. Isang batang magpapasaya sa bahay. Pero ang totoong papel niya ay maging pain. Isang pain para sa awa at pera ni Maris. Ang perang ipinapadala ni Maris para sa pamilya ay ginamit para patayuin ang extension, para sa marangyang pamumuhay ni Doña Belen, at para patahimikin si Yana sa pamamagitan ng maliit na allowance at mga gamot na pampakalma. Habang nagsasalita si Yana, si Maris ay nakaupo lang, hindi gumagalaw. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi lang pala siya ninakawan ng pera. Ninakawan siya ng karapatang maging ina. Ninakawan siya ng karapatang magluksa ng totoo para sa isang anak na inakala niyang patay. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na lumagpas na ito sa mga luha. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas elemental. Isang apoy, isang nagbabagang galit na dahan-dahang gumapang sa kanyang buong katawan,
Naramdaman niya ang paghawak ni Santi sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Yana na ngayon ay umiiyak nang walang tunog. Isang biktima rin. Isang ina na pinagkaitan din ng anak. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng bahay ng mga Relucio. Ang bahay na itinayo ng kanyang pawis at dugo. Tumayo si Maris. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi na nalilito. Malinaw na ang lahat. Tumingin siya kay Santi at ang boses na lumabas sa kanya ay hindi boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang mandirigma. "Tulungan mo ako," sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi lang para mabawi ang pera ko, para mabigyan ng hustisya ang anak ko. Pag-uwi ni Maris sa bahay ng mga Relucio ng hapong yon, wala ni isang bakas ng bagyong nagaganap sa loob niya. Ang mukha niya ay kalmado. Ang kanyang mga kilos ay normal. Para sa kanila, siya pa rin ang Maris na umalis kaninang umaga. "O anak, nandyan ka na pala," bati ni Doña Belen, na abala sa pag-aayos ng mga banderitas para sa nalalapit na fiesta ng barangay. "Tamang-tama. Tulungan mo ako dito. Kailangan maging pinakamaganda ang bahay natin sa buong kalsada." "Sige po, Oma," sagot ni Maris at kumuha siya ng isang rolyo ng makukulay na papel. Habang tinutulungan niya ang kanyang biyenan, tinitingnan niya ito. Ang babaeng ito, ang babaeng nagnakaw ng kanyang anak, ang babaeng gumawa ng isang teatro gamit ang kanyang buhay at sa kabila ng lahat, kaya pa rin nitong ngumiti at mag-alala tungkol sa mga banderitas. Hindi nakaramdam ng galit si Maris, hindi na. Ang naramdaman niya ay isang uri ng pagkamangha sa kasamaan nito, isang malamig at matalas na pagkamangha. Pumasok si Dante sa sala, may dalang malamig na inumin para sa kanila. "Pawis na ang mag-ina ko," sabi nito, sabay kindat kay Maris. Ngumiti si Maris pabalik. "Salamat, mahal." Hinawakan ni Dante ang kamay niya. "Bumabalik na ulit tayo sa dati, ano? Masaya na ulit tayo." "Oo naman," sagot ni Maris at pinisil niya ang kamay nito. Malamig, tulad ng isang ahas. Sa mga sumunod na araw, naging perpektong manugang at asawa si Maris. Siya ang unang gumigising at huling natutulog. Ipinagluluto niya sila ng kanilang mga paboritong pagkain. Nakikipagtawanan siya sa mga walang kwentang biro ni Dante. Pinupuri niya ang galing sa pamamahala ni Doña Bele. Nakahinga ng maluwag ang mag-ina. Ang maliit na rebelyon ni Maris ay tapos na. Ang lahat ay nasa ilalim na ulit ng kanilang kontrol. Pero sa bawat gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, nagsisimula ang totoong trabaho ni Maris. Sa kanyang kwarto, sa liwanag lang ng kanyang cellphone, kausap niya si Santi. Nagpaplano sila. Bawat detalye, bawat hakbang ay pinag-aaralan. Kinokopya ni Maris ang lahat ng dokumentong nahanap niya. Itinatala niya ang bawat kasinungalingan na naririnig niya sa maghapon. Sa tulong ni Santi, nakuha nila ang isang notarized na salaysay mula kay Yana. Nakakuha rin sila ng mga bank statement na nagpapakita ng malalaking cash withdrawal ni Dante sa tuwing may remittance si Maris at ang mga deposito nito sa account ni Doña Bele. Unti-unti, nabubuo ang isang kaso na hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa human trafficking, falsification of public documents at kidnapping. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit ni JR para sa eskwela, pumasok ang bata sa kwarto. "Mama," sabi nito. Tumingin si Maris sa bata. Ang inosenteng mukha na ginamit bilang pain. Pero ang bata ay walang kasalanan. Ang batang ito ay biktima rin. "Bakit, anak?" Umupo si JR sa tabi niya. "Mama, love mo po ba ako?" Ang tanong ay tumago sa puso ni Maris. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ito ang nag-iisang katotohanan. Ang pagmamahal na nabuo sa puso niya para sa batang ito. Hinaplos niya ang mukha ni JR. Tinitigan niya ito sa mata
at sinabi ang mga salitang nanggaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Oo, anak. Mahal na mahal kita. Hindi ito kasinungalingan. Kinabukasan, habang nag-aagahan, may dumating na sulat para kay Dante. Kinuha ito ni Maris mula sa kartero. Walang return address. Ibinigay niya ito sa kanyang asawa. Binuksan ito ni Dante. Isang maliit na papel lang ang laman. Habang binabasa niya ito, nakita ni Maris ang unti-unting pagbabago ng kulay ng kanyang mukha. Naging putla ito na parang nakakita ng multo. Ano yan? Tanong ni Doña Belen. Dali-daling tiniklop ni Dante ang papel at ibinulsa. Wala to, ma. Basura lang. Pero ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi nakaligtas sa paningin ni Maris. Alam ni Maris kung ano ang nakasulat doon. Isang simpleng pangungusap na ipinadala ni Santi. Alam ko ang ginawa ninyo. Nagsimula na ang psychological warfare. 2 araw na lang bago ang fiesta. Ang buong barangay ay abala. Ang bahay ng mga relusyo ang sentro ng lahat. Si Doña Belen ay nasa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Anak, may magandang balita ako. Masayang sabi ni Doña Belen kay Maris. Nakausap ko na ang barangay captain. Sa gabi ng fiesta, aakyat ka sa stage kasama namin ni Dante. Po? Bakit po? Para ipakita sa lahat ang isang modelong pamilya. Ang matagumpay na OFW, ang pamilyang sumuporta sa kanya. Isang inspirasyon sa lahat, sabi ni Doña Belen, ang mga matay nagniningning sa pag-asam sa atensyon. Tumingin si Maris sa kanyang biyenan. Isang entablado. Iyon pala ang gusto niya. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maris. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Sige po, ma. Sagot niya. Isang karangalan. Oo, aakyat siya sa entablado at magbibigay siya ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Ang gabi ng fiesta ay isang pagsabog ng kulay at tunog. Ang hangin ay puno ng amoy ng barbecue at ng matamis na pabango ng mga bulaklak na sampaguita. Ang buong barangay ay nasa plaza, nagtatawanan, nagsasayawan at nagkakantahan sa videoke. Sa gitna ng lahat, sa isang malaking entablado sa tabi ng simbahan, naroon ang pamilya Relucio. Si Doña Belen suot ang isang mamahaling bestida na kulay fuchsia ay ang reyna ng gabi. Si Dante, sa kanyang pinakamagandang polo shirt, ay ang kanyang tapat na prinsipe. At si JR, sa kanyang bagong damit, ang kanilang munting korona. Hawak ni Doña Belen ang mikropono. Ang kanyang boses ay matamis at puno ng awtoridad. Umaaling-aungaw sa buong plaza. At sa gabing ito, nais naming ibahagi sa inyo ang sikreto ng isang matatag na pamilya. Sabi niya, ang mga matay nagniningning. Ito ay ang pagtutulungan, pagmamahalan, at higit sa lahat, ang sakripisyo. Isang sakripisyo na buong pusong ibinigay ng aming pinakamamahal na manugang, ang aming bayani, si Maris. Nagpalakpakan ang mga tao. Kaya't sa gabing ito, nais ko siyang tawagin dito sa entablado para samahan kami. Maris anak, halika rito. Mula sa gilid ng entablado, lumakad si Maris. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Walang alahas, walang kolorete. Ang tanging dala niya ay isang katahimikan na may kakaibang bigat. Nagpalakpakan muli ang mga tao habang inaakay siya ni Dante papunta sa gitna. Niyakap siya ni Doña Belen. Salamat sa lahat anak, bulong nito. Pero ang mga matay nakatingin sa mga manununod. Inabutan siya ni Dante ng mikropono. Magsalita ka, mahal. Pasalamatan mo sila. Kinuha ni Maris ang mikropono. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Tumingin siya sa mga ilaw, sa mga mukha ng kanyang mga kapitbahay, sa mga taong nagtiwala at humanga sa pamilyang ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya. Ang boses niya ay malinaw at matatag. Tama po si Mama Belen. Ang gabing ito ay tungkol sa pamilya at tungkol sa sakripisyo. Ngumiti si Doña Belen na sisiyahan.
Kaya naman po, sa gabing ito, patuloy ni Maris, nais ko pong magkwento. Isang kwento tungkol sa isang pamilya. Biglang bumukas ang isang malaking puting screen sa likod nila. Isang bagay na hindi inaasahan ni na Dante at Doña Belen. Nangunot ang noo ni Dante. Ang kwentong ito ay nagsimula sa mga pangarap, sabi ni Maris. Habang sa screen ay lumabas ang isang larawan niya noong nasa Dubai pa siya, payat at mukhang pagod, pero nakangiti. Pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Sa screen, sunod-sunod na lumabas ang mga kopya ng remittance slips, malalaking halaga, petsa, oras. At ang pangarap na yon ay ipinadala pa uwi, buwan-buwan, sa loob ng maraming taon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, naging hindi komportable si Dante. Ang pangarap ay naging semento, naging pintura, naging isang magandang extension, sabi ni Maris. At sa screen ay lumabas ang mga resibo ng materyales at ang kontrata ng paupa na nakapangalan kay Dante. Isang extension na kumikita pala buwan-buwan. Nang hindi ko alam, ang bulungan ay naging mas malakas. Hinawakan ni Doña Belen ang braso ni Maris. Anak, anong kalokohan to? Pabulong niyang sabi. Ang ngiti ay naninigas na sa kanyang muka. Hindi pinansin ni Maris, ang pangarap ay naging mga utang. Nasa pangalan ko rin pala, nang hindi ko alam. Lumabas sa screen ang loan application na may pekeng pirma. Si Aling Pacing, na nasa unahan ay napanganga. Ang tingin niya ng paghanga kay Doña Belen ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Pero ang pinakamasakit, sabi ni Maris, at ang boses niya ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na matagal ng kinimkim, ay nang ang pangarap ko ay ninakaw mismo sa akin. At sa screen, lumabas ang dalawang dokumento, magkatabi. Ang birth certificate ng kanyang anak na babae at ang death certificate na may pirma ni Dr. Alfonso Relucio. Ito po ang anak ko at ito po ang kasinungalingang sinabi nila sa akin. Sa puntong yun, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Hindi boses ni Maris, boses ni Yana. Pinilit lang nila ako. Kinuha niya sa akin ang anak ko. Sinabi ni Doña Belen na ipinapatay niya ang anak ni Maris at ipinamigay. Ang buong plaza ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang recorded na confession ni Yana na puno ng hikbi at pagsisisi. Nabitawan ni Doña Belen ang braso ni Maris. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging kasing putla ng bestida ni Maris. Si Dante ay napaurong na parang gusto niyang magtago sa likod ng entablado. Tinapos ni Maris ang kanyang kwento. Ang hustisya ay hindi laging matamis, sabi niya. Ang tingin ay nakapako sa kanyang biyenan at asawa. Minsan mapait ito, lalo na sa mga taong nabuhay sa kasinungalingan. Sinubukan ni Dante na agawin ang mikropono, pero huli na ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, dahan-dahang lumakad ang dalawang unipormadong pulis kasama si Attorney Santi. Ang palakpakan na sumalubong sa mga Relucio kanina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na sinundan ng isang malakas na bulungan ng pagkagulat, galit, at hindi makapaniwalang pag-uusap mula sa buong barangay. Ang reyna ay nahulog mula sa kanyang trono. Ang kanyang entablado ay naging kanyang sariling bitayan. Walang nagtangkang tumakas, walang sumigaw. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na bumagsak sa entablado. At sina Dante at Doña Belen ay nadaganan nito, hindi na makagalaw. Si Doña Belen, ang reyna ng barangay, ay nakatayo lang, nanginginig. Ang kanyang mamahaling bestida ay biglang nagmukhang costume ng isang talunang payaso. Ang mga mata niya ay galit na nakatingin kay Maris, pero sa likod ng galit na yon ay may isang bagay na mas malakas. Takot. Takot hindi sa kulungan, kundi sa mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng kanyang mga kapitbahay, ng kanyang mga tagahanga. Si Dante naman ay napaupo sa sahig, ang mukay nakasubsob sa kanyang mga palad.
Para siyang isang batang umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Dahan-dahang nilapitan ng mga pulis ang mag-ina. Ginang Relucio, Ginoong Relucio, maaari po ba kayong sumama sa amin sa presinto para sa ilang katanungan? Sabi ng isang pulis sa magalang ngunit hindi nagtatanong na tono. Hindi sila sumagot. Hinawakan sila ng mga pulis sa braso at marahang inalalayan pababa ng entablado. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga tao, ang daan ay biglang lumuwag. Ang mga taong kanina lang ay bumabati at nakikipagkamay sa kanila ay napapaatras na parang may ketong ang mag-ina. Walang nagsasalita, pero ang kanilang mga tingin ay sapat na. Tingin ng pandidiri, tingin ng pagkasuklam, tingin ng pagkutya. Ito ang karma sa Pilipinas. Hindi ito ang malamig na rehas ng kulungan. Ito ang mainit, nakakapasong titig ng komunidad. Ito ang hiya. Si Aling Pacing, na kanina'y pinakamalakas pumalakpak, ay siyang unang dumura sa sahig pagkalagpas ng mga relutsyo. Isang maliit na akto ng paghuhusga na sinundan ng iba pa. Naiwan si Maris sa entablado. Mag-isa. Ang ingay ng plaza ay bumalik pero hindi na masaya. Ito ay ingay ng tsismis, ng paghuhusga. Bigla niyang naramdaman ang isang matinding pagod. Ang lakas na ginamit niya kanina ay biglang nawala. At ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bago pa siya matumba, may isang braso na sumalo sa kanya. Si Attorney Santi. Tapos na, Maris, sabi nito. Inalalayan siya ni Santi pababa ng entablado, palayo sa mga matang mapanuri. Dinala siya nito sa isang tahimik na sulok sa likod ng simbahan. Doon, isinandal niya si Maris sa pader. Okay ka lang? Tumango si Maris. Pero ang totoo, hindi niya alam. Pakiramdam niya ay wala siyang laman. Ang galit, ang sakit, ang pagnanais ng hustisya. Lahat ay naibuhos na niya sa entablado. Ang natira ay isang malaking-malaking espasyo. Inalis ni Santi ang kanyang coat at ipinatong sa mga balikat ni Maris. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang niya si Maris na huminga. Maya-maya, bumalik sila sa bahay ng mga relutsyo. Ang bahay na kanina lang ay sentro ng kasiyahan ay ngayon ay madilim at tahimik na parang isang libingan. Pagpasok nila sa sala, nakita nila si JR. Nakaupo ito sa sofa, yakap-yakap ang isang maliit na robot na laruan. Isang matandang kapitbahay na pinakiusapan ni Santi ang nagbabantay sa kanya. Nanonood po kami ng TV tapos bigla na lang nawala, sabi ng matanda. Hindi ko po alam ang nangyari. Tumango si Santi at pinasalamatan ng matanda. Naiwan silang tatlo sa sala. Lumapit si Maris kay JR. Umupo siya sa sahig sa harapan nito. Ang bata ay hindi umiiyak, pero ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Mama, nasaan po si Lola at si Papa? Tiningnan ni Maris ang bata. Ang inosenteng mukha na naging sentro ng lahat ng ito. Paano niya ipapaliwanag ang isang kasalanang napakalaki sa isang isipang napakaliit? May pinuntahan lang sila, anak. Tumayo si Maris at nagpunta sa kwarto ng bata. Pagbalik niya, wala na si JR sa sala. Nagtago na ito sa kanyang silid. Pumunta si Maris doon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Nakita niya si JR. Nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang isang teddy bear na binili ni Maris para sa kanya noong unang linggo niya. Ang bata ay tumingala. Ang mga mata ay namumula na at puno ng luha. Mama, alis ka na po ba? Ang tanong na yon, mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na natanggap niya. Ang tanong ni JR ay parang isang susi na nagbukas sa huling emosyon na hindi pa napapakawalan ni Maris, ang awa. Awa para sa batang walang kasalanan na nadamay sa kasakiman ng mga matatanda. Umupo siya sa tabi ng bata. Sa gilid ng kama, hinaplos niya ang buhok nito. Hindi ako aalis, sabi niya sa mahinang boses.
Hindi kita iiwan. Niyakap siya ni JR ng mahigpit. At sa yakap na yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, umiyak si Maris. Hindi iyak ng galit o sakit, kundi iyak ng isang ina na niyayakap ang isang anak na nangangailangan ng kalinga. Kinabukasan, nagsimula ang mahabang proseso ng pag-aayos. Sa tulong ni Santi, sinimulan ni Maris ang legal na laban. Annulment, pagbawi ng lahat ng ari-ariang binili mula sa kanyang pera. Naging mabilis ang proseso. Ang mga ebidensyang inilatag ni Maris sa fiesta ay napakalakas. Ang kasong kriminal laban kina Dante, Doña Belen at Dr. Relucio ay umuusad. Ang pamilyang Relucio na dating tinitingala ay naging sentro ng isang malaking iskandalo. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang tungkol kay JR. Isang linggo matapos ang fiesta, pinuntahan nila si Yana. Kasama nila ang isang social worker. Si Yana, na ngayon ay nasa ilalim ng Witness Protection Program, ay mukhang mas payapa. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Gusto kong makasama ang anak ko, Maris, sabi ni Yana. Kung papayagan mo. Tiningnan ni Maris si Yana. Ang babaeng dati niyang matalik na kaibigan na naging parte ng kanyang pinakamadilim na bangungot. May galit pa rin, may sakit, pero nakita rin ni Maris ang isang ina na nagsisisi at gustong bumawi. Hindi ako ang magbibigay ng pahintulot, Yana, sagot ni Maris. Dahil una pa lang, siya ay anak mo, karapatan mo siya. Ang pag-uusap ay naging mahaba at masakit. Sa huli, napagkasunduan nila ang isang maayos na transition para kay JR. Nagsimula si Yana na bisitahin ang bata araw-araw sa bahay pa rin ni Maris. Sa simula, nahihiya si JR. Pero unti-unti, sa tulong ni Maris at ng social worker, nagsimulang manumbalik ang koneksyon ng mag-ina. Isang hapon, bago umuwi si Yana, nag-usap silang dalawa ni Maris sa hardin. Maris, alam kong hindi sapat ang salitang patawad, sabi ni Yana, hindi makatingin ng diretsyo. Pero gusto kong malaman mo, habang buhay kong pagsisisihan ang nagawa ko. Matagal na tumahimik si Maris. Ang pagpapatawad, Yana, ay isang mahabang proseso. Siguro, balang araw. Pero sa ngayon, ang kaya kong ibigay sa'yo ay isang pagkakataon. Kumuha si Maris ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Yana. Ano to? Pera, sabi ni Maris. Hindi ito tulong. Ito ay para makapagsimula ka. Para sa bata. Para makahanap kayo ng sarili ninyong lugar. Naiyak si Yana. Maris? Pagkatapos nito, sabi ni Maris, ang boses ay matatag at may hangganan. Tayo na ang gagawa ng sarili nating tadhana. Malaya ka na sa kanila at malaya na rin ako sa'yo. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang bahay ng mga Relucio ay naibenta. Ang pera ay naibalik kay Maris. Ang kaso ay nagpatuloy. Si Maris, kasama si JR ay lumipat sa isang maliit na apartment sa syudad habang hinihintay ang paglipat ng bata kay Yana. Dumating ang araw na yon, isang araw na parehong masakit at maganda. Hinatid ni Maris si JR sa maliit, ngunit malinis na bahay na inuupahan ni Yana. Magpapakabait ka, anak, ha? Sabi ni Maris, habang nakaluhod sa harapan ng bata. Opo, Mama Maris, sagot ni JR. Babalik po kayo, di ba? Ngumiti si Maris, isang nangiting may halong luha. Pwede mo akong bisitahin kahit kailan mo gusto. At bibisitahin din kita. Pero ngayon, si Mama Yana muna ang bahala sa'yo. Okay? Tumango ang bata. Niyakap niya si Maris sa huling pagkakataon bilang Mama Maris. Pagkatapos ay tumakbo ito papasok sa mga braso ng kanyang tunay na ina. Tumayo si Maris at tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, hindi siya lumingon. Tapos na ang isang kabanata. Oras na para simulan ng bago. Makalipas ang ilang linggo, nakatayo si Maris sa harapan ng isang bakanting lote malapit sa dalampasigan. Ito ang lupang binili niya, gamit ang perang nabawi niya.
Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay parang musika. Dumating si Santi sa tabi niya. Maganda ang lugar na napili mo. Tahimik, sabi ni Maris. Ano ang plano mo dito? Tanong ni Santi. Tumingin si Maris sa malawak na karagatan sa kanyang harapan. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Hindi na siya biktima, hindi na siya OFW na nagsasakripisyo. Siya na si Maris, isang babaeng buo. Ngumiti siya, isang ngiting galing sa puso. Itatayo ko ulit ang pamilya ko, sabi niya. Pero sa pagkakataong ito, sa sarili kong mga kamay. Isang taon ang lumipas. Sa dating bakanting lote sa tabi ng dagat, nakatayo na ngayon ang isang bahay. Hindi ito kasing laki ng bahay ng mga relusyo pero mas maliwanag ito. Gawa sa pinaghalong kahoy at salamin. Tila ito laging nakangiti sa araw. May isang maliit na hardin sa harapan na puno ng mga bulaklak ng bougainvillea at sampagwita. Ito ang tahanan ni Maris. Sa loob, amoy bagong lutong pandesal at mainit na kape. Si Maris, na ngayon ay may-ari ng isang maliit na online business na nagbebenta ng mga lokal na delicacy mula sa Iloilo, ay abala sa pag-aasikaso ng mga order. Ang kanyang tawa ay madalas nang maririnig, malaya at walang bigat. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kanyang balkonahe na nakaharap sa dagat, dumating ang kartero. May isang sulat para sa kanya. Galing kay Yana. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham ng pasasalamat at isang litrato. Ang litrato ni JR na kasuot ng uniforme, nakangiti ng malapad, kasama ang kanyang mga bagong kaklase sa unang araw niya sa eskwela. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay. Salamat sa lahat, Maris. Dahil sa'yo, may kinabukasan kami. Ngumiti si Maris at idinikit ang litrato sa kanyang ref sa tabi ng iba pang mga masasayang alaala. Ang kaso laban sa mga relusyo ay natapos na. Nahatulan sila ng mahabang pagkabilanggo. Minsan, nababalitaan niya mula sa mga dating kapitbahay na ang pangalang relusyo ay naging isang sumpa sa kanilang barangay. Isang paalala tungkol sa pagbagsak dahil sa kasakiman at hiya. Hindi na siya nakaramdam ng galit, kundi isang uri ng malungkot na pagtanggap. Sila ang gumawa ng sarili nilang tadhana. Hindi na hinanap ni Maris ang anak niyang nawala. Sinabi sa kanya ni Santi na halos imposible na itong matagpuan dahil sa mga pekeng dokumento at sa paglipas ng panahon. Sa simula, masakit, pero natutunan niyang tanggapin. Ang paghahanap sa isang multo ng nakaraan ay hindi magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, pinarangalan niya ang alaala ng kanyang anak sa ibang paraan. Nag-set up siya ng isang maliit na foundation, isang pondo na tumutulong sa mga single mothers sa kanilang komunidad. Nagbibigay ng legal na tulong at kaunting puhunan para makapagsimula sila ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay hustisya. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapalaya. Ang pagpapalaya kay Yana mula sa pagkakasala, ang pagpapalaya kay JR tungo sa kanyang tunay na ina, at higit sa lahat, ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa isang nakaraang puno ng sakit. Habang nakaupo siya roon, may isang batang kapitbahay na tumakbo palapit sa kanyang gate. May dalang isang bulaklak ng gumamela. Tita Maris, para po sa inyo. Kinuha ito ni Maris at ngumiti. Salamat, nak. Ang kanyang pamilya ngayon ay hindi na binubuo ng dugo at apelyido. Ang kanyang pamilya ay ang komunidad na unti-unti niyang binubuo sa paligid niya. Isang pamilyang itinayo, hindi sa kasinungalingan, kundi sa kabutihan, respeto at katotohanan. Tumingin siya sa dagat. Ang mga alon ay patuloy sa paghampas sa dalampasigan, hinuhugasan ng buhangin, ginagawa itong bago at malinis sa bawat pag-urong, tulad ng kanyang puso. At doon nagtatapos ang paglalakbay ni Maris.
Isang paglalakbay na nagsimula sa pag-uwi at nagtapos sa tunay na paghahanap sa sarili, sa isang tahanang itinayo hindi ng semento, kundi ng katotohanan, tulad ng kanyang puso. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat ng bawat pagsubok na pinagdaanan ni Maris. Ngunit aaminin ko, ang pinakamahirap isulat ay ang eksena kung saan niya nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. May isang kirot sa aking dibdib, isang paalala na ang mga ganitong kwento ay madalas isinilang mula sa mga bulong ng tunay na karanasan. Ipinapaalala nito sa atin na sa likod ng bawat padala, ng bawat sakripisyo ng ating mga mahal sa buhay sa ibang bansa, ay may pusong nangungulila at nagtitiwala. At ang tiwalang yon, minsan, ay parang isang maliit na apoy sa gitna ng napakarupok, ngunit may kakayahang magbigay ng walang hanggang liwanag. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo, kung ikaw si Maris, sa iyong palagay, tama ba ang kanyang naging desisyon kay Yana? Kaya mo bang magpatawad sa isang sugat na ganoon kalalim? O ang pagpapalaya ba ng walang ganap na pagpapatawad ay sapat na? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at pagninilay sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat like, comment at share ay nagbibigay buhay at inspirasyon sa mga kwentong tulad nito. Muli, ako si Clara at ito ang Tadhana Stories hanggang sa ating susunod na paglalakbay ng puso. Ang tahanang itinayo ng luha ang kwento ay pagmamay-ari ng Tadhana Stories. Isinalaysay ni Clara